Yan po ang ating mga landmark. At bago po matapos ang ating tour dito sa Visayas, papasok po tayo ngayon sa gubat na pinaniniwala ang nangyari ang alamat ni Tongkong Langit at Alonsina. Alam niyo po ba ang alamat ni Tongkong Langit at Alonsina? So, kukwento ko sa inyo habang po naglalakad tayo. Sunod po kayo. Noong unang panahon, kung saan ang mundo ay wala pang anyo at wala pang laman, may Diyos at Diyos ang tagapangalaga nito. At iyon si Tongkong Langit at si Alonsina. Niligawan ni Tongkong Langit si Alonsina. Pagkatapos na matagal na ligawan, ay nagpakasal na si Tongkong Langit at Alonsina. Si Tongkong Langit ay isang matapang, responsable at mapagmahal na Diyos. Gusto niyang magpataw ng kaayusan sa mundo. Samantalang si Alonsina ay isang tamad at makasariling Diyosa. Ang ginagawa niya lang buong araw ay pag-umupo at suklayan ang maganda't mahaba niyang buhok. May mahabala ba sa iyo, aking mahal? Bakit pili nalulungkot ka? Ako'y nalulunggay pagkat ako'y laging nandito. Huwag kang mag-alala, Alonsina. Gagawin ko mapuli ang mundong ito para sa iyo. Isang araw ay kailangang umalis si Tongkong Langit. Nagpaalam ito kay Alonsina, ngunit naghinala si Alonsina na may ibang babaeng pupuntahan ang asawa nito. Kailangan kong umalis ng ilang araw, mahal ko. Saan ka naman pupunta? Tungkol lang. Kailangan kong ayusin ang mundo. Nais ko ayusin ang takbo ng oras. Kung mag-alala, mahal ko, babalik ako. Hangin. Dahil sa paghihinala ay inutusan ni Alonsina ang hangin na sundan at bantayan si Tongkong Langit. Nalaman nito ni Tongkong Langit at dali-dali itong umuwi. Bakit mo ako pinasundan, Alonsina? Hindi nararapat na makibugong sa Diyos ang kagaya mo. Naghinala ko nung baka may iba kang pupuntahan. Hindi mo naman ako masisis sapagkat lagi ka naman wala at nandito. Ikaw ang nag-iisang Diyos sa mundong ito. Hindi nararapat ang iyong ginawa. Lumayas ka! Talagang aalis ako! Sana hindi mo pagsisihan na pinalayas mo ako! Dahil sa galit, pinalaya si Tongkong Langit si Alonsina. Nang kumalma si Tongkong Langit, ay pinagsisihan niya ang ginawa niyang pagpapalayas kay Alonsina. Ilang araw ang makalipas ay hindi pa rin bumabalik si Alonsina. Nagpa siyang hanapin ni Tongkong Langit si Alonsina. Alonsina! Mahal ko! Napagtanto ni Tongkong Langit na hindi dapat siya nagalit kay Alonsina. Ilang araw na ang lumipas ay nalulumbay pa rin ang Diyos. Hindi pa rin siya tumigil sa paghahanap. Naisip niyang magtanim. Nagbabaka sakaling makita ito ni Alonsina at magpa siyang bumalik. Kinuha ni Tongkong Langit ang kwintas, suklay at korona ni Alonsina. Isinaboy niya ito sa kalawakan. Ang mga gamit ni Alonsina ay naging parte ng mundo. Ang kwintas niya ay naging kumikinang na bituin sa himpapawid. Ang suklay naman niya ay naging buwan na nagbabantay sa mundo gabi-gabi. At ang korona niya ay naging araw na nagsisilbing ilaw sa mundo. At doon po nagtatapos ang alamat ni Tongkong Langit at ni Alonsina. Ang galing, doon po nagkaroon ng buhay sa mundo. Diba? Sobrang manisita lang lang si Alonsina. Ang saya makarinig ng kwento galing ibang lugar. Sige na, punta na po tayo sa ating lugar.